ng ang pinakang whoo! We're down to our last two entries. Pasok sa number 2, I will follow savings equation and save 10% of my income. Sa bawat sweldo o income na pumasok, mag-alat ka na raw agad ng percentage na itatabi na hindi gagalawin o gagastusin at diretso sa savings mo. Halimbawa, may pera ka. Halimbawa, ang sweldo mo ay 20,000. So, yung 2,000, hindi mo na siya gagalawin. Diretso siya dun sa savings mo. Ano yung sinasabi naming savings equation? Pag pumasok ang iyong kita, kahit anong kita yan, sweldo, overtime, commission, basta pumasok na pera, ibawas mo na kagad, magdesisyon ka na kagad, magkano ang iipunin mo? 3% ba? 5%? 10%? Sabi ni Mr. Colayco sa libro niya, 20%. Kung ano man yung kaya mo, magdesisyon ka, pero ibawas mo agad. Income minus savings equals expenses. Kung anong matira, yun ang ipagkasya mo sa gastusin mo. 10%, yung sa akin nga, yung sa kay Nini na tinuro sa akin, 20% ang sinisave mo. Okay? Diba sa bawat 10 piso, 2 piso, tinaset aside mo. That's 20% tinaset aside mo. Dapat yun. Income minus savings equals expenses. Parang easier said than done, no? Lalo na kung maliit lang naman talaga ang income mo. Ay, nakaka-relate ako. Kung titignan ko yung perspective ng isang karaniwang Pilipino, mahirap siyang gawin. We live on a day-to-day basis. So halimbawa, yung 10% ng day-to-day basis mo, araw-araw ka pupunta sa bangko or ilalagay mo siya sa alkansya. Noong araw, yung mga magulang siguro natin, dati, pag pumasok ang kita, huwag ka masyadong magastos para merong matira, merong kang savings. Ngayon, sa dami ng temptasyon gumastos, pag minsan baliktad pa nga ang nangyayari. Ha? Expenses minus income equals utang. Mas mataas yung expenses kaysa sa kita, kaya nangungutang. Gaano nga ba ito ka-effective bilang tipid-tip? Mahirap siya dahil sa 5 aktibidades ng tamang paghawak ng pera, earning, planning, spending, investing, saving, ang pinakamataas ang resistance. Kasi nga, bibilin mo na, kailangan mo or gusto mo, mag-iipon ka pa. Diba? So, malaki ang resistance. Yung 10% na yun, effective siya. Lalo na kung nandun ka sa panahon na kailangan mo talaga na mag-ipon at meron ka talagang plano. You have to put aside yung pera mo na kahit gaano kalaki o gaano kalit ang kinikita mo, dapat magtabi ka para sa iyong kinabukasan. To develop a habit, sabi ng siyensa, 21 days mong sunod-sunod gawin. Huminto manigarilyo, mag-exercise, follow my money. Do it 21 straight days. On the 22nd day, ikaw na mismo hinahanap mo na yung gusto mong gawin. Before we do the big reveal, mag-recap muna tayo from items 10 to 2. Sa number 10, I will find a charitable work and learn to share. 9, I will open an investment account. 8, going out or weekend getaways need not be in the malls. 7, I will improve my financial literacy skills. 6, I will follow my money. 5, I will open another bank account. 4, I will only buy when I need and not because there is a sale. 3, I will separate shopping day with buying day. And 2, I will follow savings equation and save 10% of my income. And at number 1, ang nanguna, ang pinakapatok na tipid-tip ng 2015, I will stop impulse buying. Aray. Ang impulse buying ay isang unplanned at biglaang desisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo base sa isang matinding emosyon na naramdaman ng buyer nang makita ang produkto. Ang impulsive buying, sa unang beses na nakita mo, binili mo agad. Uy, kutob ko, okay to. Yun yung impulsive. You base on your instinct. That's something which I am hoping to do soon.
tigil na itong kalokohan ng kakabili. Okay. I mean, it's hard. But sinabi ko sa sarili ko, if I was able to stop smoking after smoking for more than 20 years, I stopped one day. Maybe too, I can stop this stupid impulsive, compulsive buying. Ang laging argument ng impulse buyer, paano kung pag binilikan ko yung item ay wala na? Baka dapat binili ko na yung kanina pa. Sabi ng mga namimilosa po, teka muna, sale kasi. Una ko nakita, sale. Baka mamaya pag binalikan ko, baka hindi na sale. Nakatipid ka. Dahil hindi mo na kayang bilhin. Siguro naman yung bagay na yon, hindi mo ikasasama, ikapipiligro, ikamamatay kung hindi mo man nabili. Ano nga ba ang best way para maiwasan ng impulse buying at makapagtipid ng bonggang-bongga ngayong 2015? Usually daw, yung mga taong nag-impulse buy, gutom. Yung kanwari, nag-grocery ka, pag gutom ka, pinapasa mo yung gutom mo doon sa cart. So, if ever na may chance ka mag-impulse buy, wear uncomfortable clothes. Para mainis ka at uwi ka na lang. Or like, nag-shoes ka na mataas. So, yung very uncomfortable ka. Para lang, hindi ka naka-psych up na bibili. Ano yung planned spending? Dahil nag-shopping day ka muna, pinagplanuhan mo. Inalam mo kung ilang klaseng produkto, ilang klaseng tindahan ang nag-aalok ng produkto, at planned spending, napag-isipan, napagplanuhan, may lumipas na panahon bago mo binili. There's this need for the moment, lalo na kung may yung credit card, alam mo, sumpayan ko minsan eh. It's a convenience, but minsan sumpa. Kasi you don't keep track kasi ganun lang ng ganun yun eh. Distract your mind. You play with your brain. Kasi usually the brain would tell something and then after a few minutes, it would tell another one. So ganun. Play with your brain. Siguro, kung meron man akong New Year's resolution for 2015, it's to be happier not with money but to be happier with people. Things you buy, it will go away. But things you cannot buy, yet you have, has greater chances of lasting forever. Ang ganda! There you have it, our top 10 ang pinakapatok na tipid tips 2015. Maraming salamat po sa aming guests at panelista. Add nyo kami sa Facebook, Instagram at Twitter at email nyo rin kami ng inyong comments and suggestions. Sa ngalan po ni Rovilson Fernandez at mula sa paboritong lista ng bayan, ako po si Amazing Betong Sumaya. Ako naman po si Corina Sanchez. Oh, wala means that. Ako naman po si May Bautista. At ako naman po si Pubay Balbuena. Sa susunod na linggo, Ihanda uli ang pens and notepads nyo. At sabay-sabay ulit tayong maglilista ng ating mga Pinaka! Happy New Year! Magaling paputok sana, alam mo ka nun.